Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development by Jean Piaget. Ang ikaapat na stage ay ang formal operational. At ang huling cognitive development ni Piaget ay tinatawag na formal operational stage na nagaganap sa ika-12 o higit pang edad. Sa panahong ito mas malawak na ang kaalaman ng isang ganap na binata at dalaga. Sapagkat hindi na sila nagbabase sa mga naibibigay na sitwasyon o examples. At sa halip ay may kakayahan na silang makapag-isip at gumawa ng sariling ideya o solusyon. Ang halimbawa nito ay ang pagsasagot ng mga word puzzle, paglalaro ng Sudoku pati na rin ang pagsagot sa mga math problems. Science laboratory activity at mga English activity kasama na rin dito ang logic problems. Na kung saan kailangan na nilang gamitin ang pag-iisip upang mahanap ang tamang kasagutan. Ang halimbawa rin ng isang logic problems ay ito. If Kevin is taller than Alan, and Alan is taller than Brian, who is tallest? Ang isang bata ay kailangan intindihing mabuti ang tanong kung sino nga ba ang hinahanap na pinakamatangkad. Si Kevin nga ba? Si Alan? O si Brian? May 5 bahagi ang formal operational thought. Ito ay ang hypothetical deductive reasoning, ang combinatorial operations, ang abstract thought, ang subordination of reality to possibility, at ang huli ay adolescent egocentrism. Ang hypothetical deductive reasoning ay ang abilidad ng isang bata na makapag-predict ng maaaring maging solusyon sa ginagawa nilang eksperimento. Katulad ng nasa larawan na paano nga ba makakabuo ng isang tila magma gamit ang baking soda, dishwashing liquid, food coloring and vinegar. Dito na pag-aaralan nila ang lahat ng detalye, magsasagawa ng isang eksperimento, at uulitin hanggang hindi nakukuha ang saktong resulta. Ang combinatorial operations naman ay napapag-aralan ng mga bata ang lahat ng konsepto. Kung ano ang mga kailangan gawin para mabuo ang tamang proseso. Katulad na lamang ng pag-alam sa mga tamang sukat ng mga bawat ingredients. Para sa eksperimentong ito, ang unang dapat gawin ay ilagay muna ang baking soda. Ang sumunod ay ilagay ang dishwashing liquid, ito ang magbibigay ng karagdagang foam sa magiging resulta. Ang pangatlo naman ay ang paglagay ng food coloring. At pagkatapos haluin na ito para makuha ang inaasahang kulay. At ang huli ay ang paglagay ng vinegar na kung saan mabubuo ang inaasahang reaksyon ng dalawang bagay, ang baking soda at vinegar. Carbon dioxide ang tawag sa reaksyong ito. Na siyang dahilan kaya magkakaroon ng tila magma sa ginawang eksperimento at dito makukuha ang inaasahang resulta. Ang abstract thought naman ay kaya na nilang makapagpahayag ng kanilang mga ideya na kung saan hindi gumagamit ng physical object. Ang mga halimbawa naman nito ay mga math problems na kung nagre-resolba ang isang bata na hindi gumagamit ng calculator. Katulad rin ng pagbibigay ng isang jokes, lahat ng ideya nila ay nanggagaling lamang sa kanilang kaisipan. Ang subordination of reality to possibility naman ay lahat ng nasa realidad ay inaasahang gawing maging posibilidad. Ang halimbawa na lamang nito ay nais ng isang estudyante na makapagtapos ng kolehiyo kaya lang salat sila sa yaman. Dahil sa kagustuhan ng bata makapag-aral, pipilitin niyang makahanap ng paraan upang magkapera o makahanap ng scholarship sa paaralan. Lahat ay kanyang gagawing maging posible para lang matupad ang ninanais na pangarap. Sa adolescent centrism naman mas nagfa-focus lang sila sa sarili nilang anyo o nararamdaman. Madalas dito na nagiging conscious sila sa mga pisikal na bagay na nakikita nila sa kanilang sarili. Thank you for watching, and have a nice day.